Hello! Hi po. Good morning! Good morning po. Good morning. Welcome to the show. Sa ating mixing show tonight. Anong pangalan? Maya po. Thank you. Maya. Mm-mm. As in, yung parang pay Maya, ganon. Opo. Without the pay. Tama. Maya. Ilang taon ka na, Maya? 28 po. Akalain mo po mga 20s ang color natin tonight. Woo! Magandang bagay para kay Papa Jackson. Asan ka ngayon, Maya? Pampanga po. Pampanga. Sabi ng nanay ko, hindi daw Pampanga ang bigkas dyan. Ano po? Pampanga. Sabi ko, wala yung M, Pampanga. Pampanga. Saan ka sa Pampanga, ma'am? Sa Angeles po. Angeles. Alright. Oh. Malapit ka ba sa Friendship Highway? Malapit po. Malapit. Okay. Mhm. Nakakatambay ka ba dyan sa Friendship Highway? Opo, lalo na sa gabi ako lumalabas. Mahilig po ako sa mga restaurant, ganon. Anong favorite restaurant mo sa Friendship Highway? Yung all day. All day? Hindi ko pa nakainan yan. Anong food nila dyan? Ano siya? Korean buffet. Oh, kaya pala. Maganda di ako makakain. Okay, oo. Anyways, teka lang ha. Ilalagay ko lang yung name mo dito. Ayan, okay. Ako sa Shokolo. Nakakadayo ako dyan. Alam mo Kailan po yung huli? Bakit? Wala lang po. Mga 4 months ago. Pero kasi Okay. before in the same month, nagpunta rin kami ng Lala. Hindi po familiar sa akin. Hindi mo alam yung Lala Cafe? Yung napakalaking coffee shop dyan na Korean na may garden sa loob? Ay, oo, naalala ko na. Opo. Lala Garden Cafe. May bago Yung madilim po yung parking lot. Oo, madilim yung parking lot. Opo. Oo. Pero maganda doon. Yung nanay ko gusto doon eh. Oo. Tapos may Korean grocery sa tapat. Opo, tama. Oo. Anyways, anong ginagawa ni Maya sa buhay? Sa legal field po ako. Abogada ka? Hindi po. Legal field. Okay, hindi pa naman. Anong ginagawa mo sa legal field kung legal field ka? Kung hindi ka abogada, Paralegal po. Ay, alam mo, gusto kong malaman, ano kakaiba po yung paralegal, ma'am? Parang ikaw yung gumagawa ng legwork. Ikaw yung behind the scenes ng mga... ganun pala. Ikaw sa research, tas ikaw sa mga paperworks, ganyan, notary. So, ibig sabihin, ang tinapos mo pa rin ay may kinalaman pa rin sa Actually, Papa Jack, hard yung naging way ng buhay ko kasi high school graduate lang ako sa Philippines. Tapos, nag-work ako sa online sa isang firm sa Houston. Tapos, tinrain ako nung lawyer mismo, yung may-ari mismo ng firm. Tapos, siya yung nag-certify sa akin. Oh, so you are not... so may training ka sa Houston, Texas? Yes po. Alam mo naman sa atin, pag narinig nila, saan ka nag-train? Sa Houston, Texas. Pasok ka kagad dito. You're hired. Ganun talaga dito. Well, anyways, di nanood ka kanina ng na impeachment trial. Hindi po eh. Panggabi kasi ako. So, pagka umaga to hapon, tulog. Okay, anyways. Are you married, ma'am? Hindi po, no. Okay. Anong pag-uusapan natin? May dilemma lang ako sa life na parang wala akong makausap na maayos about it.
Parang kasing ang hirap nakahanap ng tao na makaka-relate or wide enough yung understanding sa buhay para mabigyan ako ng matinong advice. At naniniwala kang ako yon. Oo. Alam mo, parang na-pressure ako. Alam mo, wag na lang kaya natin ituloy ito kasi gumanong ka ha? Okay. Parang bigla ako na-pressure ha. Parang gusto kong maningil. Ha. Oo, documentary stamp payment ha. Oo. Anyways, sige. Nasa long term kasi ako na relationship, Papa Jack. Tapos, napag-uusapan na namin yung about sa kasal, possible na pag-aanak. Parang through thick and thin kasi. Teka lang, magkasama gaano kami. katagal na kayo? Para na may context ako. Simula bata kami. So, 9 years na mag-best friend. Tapos nasa 7 years. Wait lang. Ilang taon ka nung nagkabangga ang mundo ninyo? 14. Mga ganun, 13, 14. Bata pa talaga kami nun. 14 years old? You know each other already? Oo. Nasa high school pa lang. Ay, talaga naman. Oh. So, practically, tumandaan na kayo sa buhay at mundo ng bawat isa. Yeah. Oo. Okay. Ganon. So, last month of June kasi, parang nagkaroon ako ng mga pregnancy test na positive, ganon. And it made me realize things. Okay. Parang hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy yung relationship namin. Kasi to give you the background, Papa Jack, parang sa family kasi, 3 kami. So, ako yung panganay. Ako yung nag-giveaway. Di ba nga hindi ako nakatapos? So, ako yung nag-grind talaga. Pinatapos ko yung 2 kong kapatid. Tapos, sinuportahan ko yung papa ko until his last day sa earth. Oh, Ganon. sorry to hear Kasi, that. it's okay. Ano po kasi, twice siyang na-amputate. So, parang underage ako. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera pang ospital niya. Grade 3, grade 4, naranasan kong mag-igib ng tubig para may mainom kami. Yung ganong level ng hirap ng buhay, parang ang aga kong naranasan. So, parang sobrang ingat ko sa buhay ko ngayon, sa career ko ngayon, ganyan. So, ayun. Somehow parang nakaka-relate ako dun sa nauna sa akin kasi yun nga, napag-uusapan yung wedding and ayun, possible na pag-aanak. Type 1 diabetic din kasi ako, Papa Jack. Okay. So, insulin dependent ako. Magastos, as in sobrang magastos. So, ayun, parang yung dilemma ko, hindi na kami nagmamatch sa buhay. That you have to explain to me. Anong kahulugan nung hindi na kami nagmamatch sa buhay? Kasi, diyan tayo mag-uumpisa mag-usap. Okay po. Una po sa career, parang risk taker po kasi ako. So, from here to there, tapos nagka-business na ng car rental, thank you Lord. Kaso, ayun, stagnant po siya. What do you mean stagnant? Parang 7 years na po kasi siya sa BPO, not taking any promotion. Tapos sa side, music, nagigig po siya ganun. Ayun. So, yung mga labas namin, parang ako na lahat yung gumagastos. Pag nandito siya, yung food, parang matitiis niya na wag na lang mag-lunch, wag na lang mag-dinner, unless ako yung gumalaw. Tapos, so you don't see a provider in him? Not only that, Papa Jack, kasi parang... No, wait lang. You did not say yes to me. You dodged it. Opo. Okay, that's a yes. You don't see a provider in him. Yes po, that's one. Okay, go ahead. Na-observe ko rin po kasi, Papa Jack, na kunyari pag kumain siya, may iwan na lang yung pinagkainan. Pagka umiinom siya ng tubig, iiwanan na lang niya kahit walang laman, hindi man lang niya i-refill para ilagay sa ref. Kumbaga parang
lahat ako. Tapos pag umaalis kami, hi- um, yung bukod yung sa sasakyan tsaka gas, ako rin yung nagda-drive. He'll get drunk, So, tapos ako yung mag-a-assist. so ano siya, passenger princess. Papa Jack, oo, para akong lalaki, gano'n, sa relationship namin. So, Sorry, naramdaman ko yung pain. ang hirap kasi Papa Jack, minsan nahihilo ka na, gusto Hindi, mo magpahinga, naramdaman pagod ko yung ka. pain na anak ng tokwa naman. Sa family ko, ako na yung ano, di ba? Ako na yung parang, anong tawag na? Yung parang pinaka-head doon. Sa relasyon natin, hindi ko pa kaya maging princess, parang ganun. Yes, Mm-mm. it's restless, gano'n. Oo. So, ayun. Pero, yung namang nag-hold back sa akin kasi Papa Jack, somehow parang ang tiyaga niya kasi sa akin. Ayun. So, may mental health something ako na bipolar 1. Ayun. So, nagbe-medications ako and everything. Good support system siya when it comes to emotional at saka mental, ganun. Kaso, parang nandito kasi ako sa stage ng life ko na pipiliin ko ba yung kasi meron ding Papa Jack, proposal yung boss ko sa akin na possible mag-migrate ako. Iyon, sa Houston. Isa pa yon na iniisip ko. Ano ba, pipiliin ko ba yung sarili ko, yung mga pangarap ko, tapos yung forever na pagpo-provide sa family ko? No. If you go to Houston, of course you'll be providing for your family, period. Wag mong i-dilute yung part na yan. Kasi you're going to say yes to the Houston opportunity because it will make you provide better for your family. Hindi yan ang talagang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan to. Because you will be physically away from your jowa. Yun talaga yan. Mm-hmm. Ayun po. May possibility rin po kasi na nag-a-apply din po kasi siya sa mga barko, ganun. Yung mga tumutugtog po, ganyan. Kumakanta. Okay. Ayan. So, hindi ko po alam kung ano ba yung magandang path to take, yung kasal, pag-aanak, kasi deadline na ako, ganun. Deadline na ako? Kasi Papa Jack, sinabi po ng endo ko na pagka 30 pataas na yung pagbubuntis mo, it's gonna be risky kasi nga po type 1 diabetic that's not ako. my point. That's not my point, no. Ay, okay I mean, po. if you're motivated na magkaanak only because nag-ahabol ka ng deadline mo, then you're not going to enjoy your motherhood. Opo. Tama I ko get doon. it, Papa Di ba Jack. kasi iba yung motivation mo tama? Opo. Di ba? Kasi kung gusto mo lang ng aalagaan, ang dami kong pamangkin, papaampunin kita. Sige po. You get my point, right? I'm not saying bibigyan kita ng pamangkin kasi love ko yung mga pamangkin ko. I'm just saying. Yes po. Tama? Opo, tama po. Okay. Now, alam mo, Maya, ganito this is not a difficult conversation that we're going to have. Kasi kung narinig ko sa'yo na Papa Jackson, ang tanging problema niya is that hindi pa niya time umunlad sa buhay. Kung doon tayo tumigil, alright? Kung doon tayo tumigil, sasabihin ko sa'yo, nakatagpo ka na lalaki na hindi pa just like my first caller, hindi pa binibigyan ng universe ng time. Maybe it's not yet his time. He found a nice guy, blah, blah, blah. But that's not the case I mean, other than kasi na-magnify yung kawalan niya ng resources dun sa kabaduyan ng ugali niya, sa pagiging yung halimbawa iinom yung kumbaga hindi siya domesticated kasi doon ka nalang babawi Halimbawa, you go to his gig. 'Di ba? Alam niya sagot mo na ang lahat. Paano man lang wag ka nang maging sumagad pa ng inom para hindi ka naalagain pa ng taong gumagastos. Yes po. I mean these are day one basics Tama? Na I think doon ka nanggagaling kasi walang bawi. Right? What do you wanna ask me? Actually, Papa Jack, Yes, may nangyari rin po kasi last week, sorry. Kikwento ko lang. Hindi ko alam kung valid ako. Kasi
yun nga po nalaman namin, may mga positive na pregnancy test, tapos nagpa-check up kami, meron akong mga medications for pampakapit, ganyan. Tapos pinapunta ko siya dito, which is 10 to 15 minutes away. Wala nga pong 80 pesos yung yung sa Maxim niya. So, pinili niyang lumabas at saka mag-videoke with with Okay. other people. There you go. Parang tapos nagalit po ako, as in hindi ko siya pinapasok, kumakatok siya sa labas, inabot siya ng 3 oras doon, tapos hinabol siya ng aso and everything. Hindi ko alam kung bawi na ba yun, yung ganung panunuyo. Ganun. Hindi ka dapat umabot sa ganun eh. He could have remedied it beforehand eh. Kasi naman yun, basic naman yun eh. I mean, services di ba? I mean, sorry pero kami mga lalaki, ano pa man ang away natin, o ano pa man ang hindi natin pagkakaintindihan. I mean, we are supposed to be of service to you. Ako, bilang lalaki, yan ang panuntunan ko. Kasi hindi ko hayang hanapin mo sa iba yung service na yan. Nasa relasyon tayo eh. Di ba? In the same manner, ganun ka din dapat sa kanya. Kaya lang, anak ng po, sino bang may kagagawan kung bakit nagkaroon ka ng ganun? Di ba kayo? Di ba? Kasi nag-ano kayo, boom, tara. Tararat, boom, boom, boom. Kaya nga, Papa Jack, nung nagpa-serum ako, buti negative. Talagang nakahinga ako ng maluwag. Parang Oh, wait. Okay, there you go. What did you say? Ayun, nakahinga po ako ng maluwag. Nung negative siya sa serum. Oh my God. That has to break your heart to even say those things. Opo. Kasi torn talaga ako. Kasi ibig sabihin, you are now so thankful that you don't get stuck with him. That there's still an escape para sa'yo. Opo. Okay. So therefore, I interpret that as you are already halfway out the door. And yun, winicate ko rin po kasi sa kanya, Papa Jack, na parang, paano pag nabuntis ako, magsastop ako mag-work? Kaya mo ba? Paano tayo? Anong setup natin? So ngayon kasi, Papa Jack, I live alone, blessed with business nga na car rental. I have my own car. Nagpapasalamat daw ako yung garahe ko, may bubong. Mga ganong bagay. Tapos yung nilatag niyang plan sa akin, naglilinis ako ng bahay namin dito. Pagka dito ka na lang tumira. Parang alam mo yung mag-isa na nga ako bumukod ako Tapos makikisama ako sa buong family niyo na sobrang dami. Parang I don't get it. Parang sinasabi rin niya na yung nagigets ko ng Papa Jack, let's cross the bridge when we get there. Ganon. Paano yun? Sabi ko, pag nagkasakit ako, nanganak ako, ang mahal ng bill sa ospital, manghihingi na naman ba? Katulad ng sa papa ko dati. Paano yung mama ko, yung mga kapatid ko? Ganon. Mm-hmm. Ayun. Ang dami kong worries sa kanya na hindi ako nasasatisfy sa mga sagot niya, Papa Jack. Kasi parang hindi sila solid answers. Mm-hmm. Hindi saya gusto kong marinig pero parang hindi pa rin siya sure ganun sa sarili niya. At the same time, he's been my best friend through thick and thin. Mga taong nawala sa buhay namin, magkasama kami. Ganun. He's just half of my life. Yung part niyan, gaslight yun Bakit? Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa buhay ko. Naglalagay ka ng something sa usapan natin para kunyari hindi ka naman ingrata na naalala mo naman na ang tagal na pala yung magkakilala mo. Oo, Papa Jack, parang hindi ko tuloy alam. And maybe that's the very reason why he is this complacent and too comfortable to deliver to expectations mo. Kasi nga, ang tagal niyo na magkakilala, which is not a good thing. It's actually a bad thing. Paano po?
Well, I'll say it again. I think you are halfway out the door. Mm-mm. See? There you go. You agreed. If anything, Tutuloy ko ba? naghahanap ka na lang ng final push and you'll be completely out. Tinry ko kasi Papa Jack parang 3 times within the past year na mag-split kami. Pero parang Na ang OA doon mag-split. Nakipaghiwalay po, ganun. So may idea siya. Opo, parang multiple times na in-explain ko na po. Parang napakatatag niya lang kasi. Tapos magsistay siya sa labas ng bahay. Ganun. Magpapagawa siya ng group chat sa mga barkada namin para ma-chat niya pa rin no, kahit naka-block na siya sa lahat. Mm-hmm. Ganun. Okay. Tapos parang tinanong niya ako anong klaseng kasal yung gusto mo. Hindi ko po siya diniretsa pero yung sagot ko sa kanya, hindi ako naghahangad ng sobra-sobra pero yung mararamdaman kong deserve ko. Mm-hmm. Tapos sabi niya na, sorry, hindi ko kayang ibigay yung ganong kasal. Sabi niya. Ganun agad. Parang hindi man lang na try nating i-work out kung hanggang saan yung kaya natin. Parang walang ganun. Wala akong reaction. Basta alam ko lang you're halfway out the door. Because you are. You are halfway out the door. Tama? Nakalabas ka na ng pintuan kalahati. Actually, hindi ko alam kung magiging tama ako dito. Hindi ka nga naghahanap ng reason to stay. Naghahanap ka ng reason to finally let go. See? Nasasampal po kasi ako ng mga nangyayari. Parang tuloy-tuloy. What do you want to Minsan ask me? iniisip ko po yung ganun na naghahanap na lang ba ako ng mali. Nakikita ko kasi puro mali Parang hinahanap po yung tama. Ayun. Tama. Valid po bang reason yun, Papa Jack, to walk out? Na parang kasi I must be the feminine pero nagiging lalaki ako. Mm-hmm. Anong gusto mo sabihin ko sa sinabi mo? Yung reality, Papa Jack, na gusto mong sabihin talaga. Hindi, kasabi mo kasi, di ba? Dapat ako yung feminine, nagiging lalaki. Anong gusto mo sabihin ko sa part na yan? Valid po ba yun na reason to walk out? Yes. Of course. Of course. It is. Tsaka, wag tayong mag-usap dito na para bang hindi mo gusto maghiwalay kayo. Hindi ko talaga, hindi naman sa hindi gusto, Papa Jack, pero natatakot ako kung paano yung buhay ko. You'll figure it out. Ginagaslight mo sarili mo. Okay. Kasi Papa Jack, parang almost forever magkasama kami tapos biglang wala na There you siya. go. Ayan. I think doon ka na lang nakakapit. Because nandun ka na sa stage ng buhay mo that he is your comfort zone. Kumbaga, siya yung siya yung bad and good vice mo . Diba? He is practically something good for you and something bad for you as well. But this is the time of your life. Ganito, Maya, I want you to listen to this. I want to be so intentional with what I'm going to tell you. Are you ready? Okay po. Yes Okay. po. You are 28 years old. If we're going to compare what you are now to maybe 10 years ago, we can both agree that you are in a better place today. Tama? Yes Okay. po. Mas malayo narating mo. But it's human nature na pag may nararating tayo, we tend to ask for more. We tend to want for more.
And it's human nature as well na when we want for something more, hahanapin natin yan that our partners in life can assimilate with what we want in life. Hindi po pwedeng ako lang ang nasa gantong facing tapos ikaw chill ka lang dyan. Hindi tayo magkakasundo. Tama? Opo. May mga pagkakataon sa buhay natin that we are not going to find a partner that's going to gallop in the same phase as we gallop. No? But that person will be complementary. Anong point ko? Kung hindi natin siya kasabay ng hustle natin, at least hindi pa bigat. Okay. Nakakasunod ka. Opo. And you don't have that. Ang tanging pinanghahawakan mo ay ang tagal na po kasi namin. Which is not even not even an important reason to stay with someone. Kasi that is a double-edged sword eh. Ang tagal na po kasi namin, or pwede kong sabihin sa inyo na, ang tagal nyo na. There's no doubt na mahal ka na lalaking ito. That we can agree. Tama? Opo. Mahal ka nito. Mahal mo tong lalaking ito. But you are no longer interested with the life that includes him. Maging honest tayo. Because he practically stopped delivering to your expectations a long time ago. Aray. Did I struck a nerve? Yes. Yes, because alam mo totoo yung sinabi ko. He practically stopped delivering to your expectations a long, long time ago. And do you want to know? Do you want to hear from me? What exactly is your fault there? Yes po. You practically stopped requiring him to do so. Okay po. Alam mo yan. Tama po kayo. It's only now na siguro may mga offer. Parang yung unang caller ko kanina. May offer sa Texas. So pag ganyan kasi, no, kung merong yung napipintong turning point sa buhay natin, we tend to reassess our trajectory in life. Eh. And that's exactly what's happening right now sa iyo. Yes po. Okay, I have a question. Ready? Yes po. How sure is the Houston, Texas thing? Actually, Papa Jack, hawak ko na yung funds for the visa. Okay. Tsaka passport. Okay, so that's sure. Ayun. Go. Okay po. That opportunity might never come by. That opportunity might never come by again. It might never happen again to you. Opo. Let's imagine some alternative tonight. I want you to indulge me. Okay? Okay. You've been together for how long na? 9 po. 9 years. Okay. Let's get half of that 9 years. 4.5 years. The last 4.5 years until today, I want you to close your eyes and imagine the last 4.5 years. If you spend the next 4.5 years again with him, will things change? I don't think so po. There you go. That's the parameter that you need to hear. That's very predictable. Predictable yan. Tama, mali. Tama po. It is stupid to expect a different result when you tend to do the same things over and over again. There you go. Ako nabibili ng kotse mo, ha? Teka, Babay Ansel. Babay Ansel kami. Nakita niyo po. Saan? Saan makikita?
Nasa profile po. Hindi ako nagkakalkal ng profile ninyo. Ay, okay. Oo. Only when needed. Halimbawa, may duda ako, feeling is kakalkalin ko. Pero pag hindi naman yan. Kasi Okay. ayoko nang maging prejudicial sa inyo. Opo. Malay mo, mamaya, pagtingin ko sa'yo, mamukha ka pala malandi. Di ang tingin ko sa'yo, sabi ko sa malandi. Ayoko nang ganun. Only when needed. Tama po, tama. Hindi naman kailangan. Well, anyways, basta abit mo sa akin, ha? Sige po. Friendly price, ha? Yung apurahan. Opo. Fans. Aba, kotse mo. Naka-RS po ako. Wait. Yung 5-door? 4 po. Hindi, di ba ang RS? Iba po 5-door ang RS, eh. Civic. Yeah, Civic RS. 5-door. Hatchback yun. Ay, eh. opo. Hatchback yun, di ba? Ay, hindi po. Type R po yung sinasabi Type niya. Yung R. RS Sorry. po yung... Honda Oo. RS. Opo. Mahal Yung yun. Matic na version po. Mahal yun, ah. Medyo po. Pinaparentahan mo yan? For ano po yan? For photoshoots. Oh. Tsaka mga wedding. Kaso yung isa po talaga yung naka-rent out, yung SUV. Ako na bibili lahat niyan, ha? Sige po. Ano ka na pala? Nakaluwag-luwag na pala sa buhay to. Swerte pala ng jowa mo sa'yo, te. Now I understand why you require more from him. Kasi nga, oh my God, now I get you. Opo. I get you. I'm happy for you. Nakakatuwa ka. You have achieved something in life. Thank you po. May SUV ka din? Bibiling ko na rin. Sige po. Sige. Nagka-negosyo. Meron pala akong vested interest dito. Well, anyways, alam mo, Maya, I think you're a very intelligent woman, no? The fact that you are doing paralegal works, no? That requires a lot of analytical skills, no? But you know what? Opo. Sometimes we tend to question, no? Matalino naman ako. Diba? By textbook. Pero pag sa pag-ibig, bobo ako, no? Parang ganun kayo, no? Opo. Di ba? Oo. Ang hirap talaga, ano, nadadilute yung ating yung lines natin sa buhay when it comes to falling in love. But anyways, that's the entire essence of falling in love. I want you to hear this from me. I always say this, that number one requirement pag nagmahal tayo ay magpakatanga. Requirement yan. Hindi yan option. Requirement yan. But, ang prerequisite niyan, dapat sa tamang tao. So that is the part that you have to play. You look for the right person. Kasi ang sarap magpakatanga, magpakabobo kung tama yung tao. Okay po. Opo, tama. Good luck, ma'am, ha? Thank you po, Papa Jack. Antayin ko yung offer mo, ha? Magkano mo ibenta mo? Asahan mo nang babarating ko yun. Opo. by Ansel, eh. Diba? Diba? Tapos, tawag nun? Pag alis ka na papuntang Houston, kasi malapit na yan. Nasa yun na yung funds ng visa, eh. Opo. Ibig sabihin yan, yung mga Philippine money na hindi magagamit, ako nang bahalang gumamit, ha? Charot lang. I hope one day, Maya, we get to bump into each other and I can congratulate you with what you're going to reach in life, no? Yes po, Papa Jack. Mag-ingat ka po palagi and good luck, no? I'm so excited what Apo. life has to offer to you. Thank you po sa advice. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, ma'am.